Ika nga ng sikat na awitin, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Ang ugnayan nila ay nagsisimula sa sinapupunan pa lamang kasi. At sa loob ng 9 na buwan, sila ay iisa at iisa lamang ang katawan. Ang nararamdaman ng sanggol, ang saring nadarama ng ina. At ang nakikita nyo ay ulo ni Seth Velasquez. Kung masaya ang nanay, panatag rin ba ang nasa sinapupunan? Kasi ganoon din daw kapag puro pasakit at pagdurusa. Ang nararamdaman ni posibleng hinuhubog rin yan ang mga emosyon at siya ring didikta sa maging pagkatao ng sanggol na isisilang at siya ring gagabay sa magiging kapalaran niya sa mundo. Pero gaano nga ba katibay ang ugnayan na ito? O nagtatapos na ba yan agad sa kapanganakan? O kapag nagkaroon na ng sariling utak ang bata? Sa kwentong ito ni Martha ng Negros, mga kapatid, masusubaybayan natin ang mga hirap, ang sakripisyo at matinding pagtitiis ng isang nanay na masiguro lamang ng kanyang mga anak ay magkaroon ng mabuting pamumuhay. Pero ang kabalintunaan, mga kapatid, ay ang pagtitiis na ito ang siya ring pumutol o puputol sa kanang espesyal na koneksyon. Ang buong kwento ni Martha, mga kapatid, yan po ang ating masusubaybayan. Sa atin na pong simulan ang dulang sinulat ni Jen Recato Danio. At abiso ko sa inyo, ihanda na po ang inyong mga panyo at panyolito. Ito na po ang ating simulan dito sa Sana Lord, ang dulang pinamagatang Hindi Kita Malimot. Aling Marta, hindi niyo yata ininom yung mga gamot na nireseta ko sa inyo. Saka mag-isa lang ba uli kayo ngayon? Ay, naku, Dok. Nakalimutan ko kasing bilhin ng gamot eh. At saka, may nagbigay sa akin ng pamahid na ginamit ko rito sa sugat ko sa paa. Kaso, parang mas lumala naman. Masakit ito, lalo na sa gabi. Nahihirapan pa din ako maglakad minsan. Ganun ho ba? Dala niyo ho ba yung pamahid para makita ko? Nako, hindi po kayo dapat basta gumagamit ng kung ano-ano sa katawan ninyo kapag nagkakasugat kayo. May diabetes kasi kayo, Aling Marta. Wala huli kayong kasama ngayon? Mas mabuti sana kung may makakausap ako na kasama niyo sa bahay. Wala ho kong kasama sa bahay, Dok. Ang tiyak ko na matanda na. Hindi ko na rin naman maisama dahil mas hirap yun maglakad kaysa sa akin. Teka, nabanggit niyo nung nakaraan na may ginamot ang dad ko noon na anak ninyo, hindi po ba? Ay, oho, sina Jerwin at Camille. Ang tatay niyo ang nagpagaling sa kanila dati. Oo. Hindi po ba kayo masasamahan ng kahit sino sa dalawang anak ninyo? Hindi, Dok eh. Busy kasi. Alam niyo ba, ang anak ko si Jerwin, engineer na sa ibang bansa. Yon. Si Camille naman, ang bunso ko, nasa Maynila at tumutulong mag-asikaso ng mga negosyo nila ng asawa niya. Kaya ko naman kasing mag-isa, Dok. Ayokong abalahin pa sila. Mas mainam po kasi sa inyo na may kasama kayo sa bahay na makakausap ko rin sa kalagayan ninyo. Sa lab test niyo po ba, kasi ganito yung lab test nyo, may lumalabas na problema kayo sa kidney. Dahil dito, may mga kailangan kayong gawin na procedure at mga gamot na bibilhin. Ay, yung hirap ko sa pag-ihi at pagmamanas. Dahil ba yun sa kidney at hindi sa diabetes? Ano hong kailangan kong gawin, Dok? Sa ngayon, babaguhin ko ang reseta ng gamot para sa sugat ninyo at sa sugar. I-refer ko rin ho kayo sa isang espesyalista.
At makakabuti po kung may makakasama na kayo sa susunod na konsultasyon. Sabihin niyo po sa mga anak niyo ang kalagayan niyo ngayon. Habang maaga pa, Aling Marta. Ano? Sige ho. Oh, nandito kayo. Nagkasabay ulit tayo. Kamusta? Dinala niyo uli ang tatay niyo? Oho, may kasama na ba kayo ngayon? Nakausap mo na yung doktor? Wala eh. Hindi pa rin alam ng mga anak ko ang kalagayan ko. Akala ko, sabi niyo nung nakaraan ay tatawagan niyo sila. Nahihiya kasi ako makaabala. Mabibigyan ko na naman sila ng problema. Kung kailan magaan na ang buhay nila, magpapabigat pa ba ako? Bakit niyo naman nasasabi yan? Sigurado kung malalaman nilang pinagdadaanan niyo ngayon, lalo na yung sugat niyo sa paa. Mag-aalala pa yung mga yun. Siguro. Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Matagal ko nang hindi nakakausap ang mga anak ko at kahit ang ama nila, hindi rin naman sila nangungumusta. Baka nga nakalimutan na ako. Hindi naman ho siguro. Ay nako, huwag ka nang mag-alala dahil hindi naman masama ang loob ko. Malalaki ng mga anak ko at mabubuti ang buhay nila. Wala akong mahihiling pa. Kung ano man ang mangyari sa akin, tatanggapin ko na lang siguro ang kapalaran ko. Lagi niyong nababanggit yan. Ano ho ba kasi ang nangyari at lagi kayong walang kasama? Hinala siguro. Mangmang kasi ako eh. At dahil mangmang ako, muntik pang madamay ang mga bata. Halos dito rin sa ospital na to nagsimula ang kamalasan nung nagka-dengue sila. Hoy Marta, nung nangutang ka, ang amo-amo mo. Kahit hindi kita hanapin, lagi kang lumilitaw para lang makausap. Ngayon, magkukunwari kang hindi mo ako nakita? Magbayad ka nga! Puro interest lang ang naibibigay mo tapos magrereklamo kayo mga palautang na hindi nababawasan ang utang nyo. Ay, pasensya na misis. Hindi talaga kita namukaan dahil marami akong iniisip. Magbabayad naman ho ako eh. Hindi naman ako nagtatago. Hindi lang tayo nakikita kapag nagpupunta ka sa bahay. Dahil sa pagkakasakit nitong dalawang anak ko. Sus, mga katwiran mo. Lumang style na yan. At dapat lang na magbayad ka dahil may pera ka na ngayon. Sinangla mo yung bahay mo, diba? Alam kong malaki ang pinagsanlaan. Bayaran mo na ako ngayon. Mrs., baka pwedeng sa ibang araw na natin pag-usapan to. Pangako, ako na lang ang pupunta sa iyo. Pakiusap lang. Ngayon pa lang nakakapagpahinga ang mga anak ko. Kailangan nilang makapagpahinga ng maayos para gumaling. Ibang araw para mapagtaguan mo ako. Hindi! Hindi ako papayag. Bayaran mo na ako ngayon. Balasubas ka. Mrs., mawalang galang na pero naiistorbo ho ang mga pasyente rito sa ward. Baka pwedeng bumalik na lang ho kayo. Hindi. Tatakasan ako ng balasubas na yan eh. Napakaraming dahilan. Napakagaling magpaawa. Kesyo iniwan ng asawa kaya nangutang noon. Sigurado ngayon, gagamitin na naman ang sakit ng mga anak para tumangging magbayad kahit may pambayad naman siya. Mrs., hindi ito ang tamang lugar para maningil kayo. Hindi lang sina Aling Marta at ang dalawa niyang anak ang pasyente rito. Kailangan ko pa hubang tumawag ng guard. Alam mo, kung hindi lang namamagitan tong doktor na to, ipapahiya pa kita rito lalo. Anak, ano yun? May kailangan ka? Ay, huwag kang bumangon. Ako nang bahala. Ano ba yun? Mama, bakit kayo naaway niyang babae? Huwag niyong awayin ng mama ko. Pagod siya at walang pahinga dahil sa amin ni Ate Camille. Saka, masama po mga away. Ba't? Pati talaga tong anak mo, tinuturuan mong magpaawa? Ibang klase ka rin eh, no? Huwag mo awayin ng mama ko. Mama ko yan eh. Ang sama mo kaya ka pangit. Hoy! Yung bibig ng bata mong yan,
Mrs., gabi na ho. Kailangan na magpahinga ng mga pasyente. Aalis ako ngayon. Pero kapag tinakasan mo ko, Marta, sa kalaboso ka, pupulutin. Pupuntahan kita, Mrs. Pangako. Pasensya na ho. Pasensya, pasensya. Puro pasensya. Salamat po, Doc. At pasensya na rin po. Magpahinga na rin kayo ngayong gabi, Mrs. Humingi ka ng tulong sa mga nurse natin kung kailangan. Ilang gabi na kayong pagod dito sa ospital. Salamat ho, Doc. Mama, bakit mo sama yung babae sa'yo? At bakit nagsusorry ka pa rin sa kanya kahit masama siya? Huwag ka nang umiyak, Mama. Okay naman ako eh. Huwag kang mag-alala sa mama, anak. Malakas ang mama. Wala lang sa akin yung mga sinabi ni Mrs. Pero bakit ka po nagsusorry sa kanya? Siya naman yung mali. Kasi may pagkukulang pa rin ako, anak. Kahit na marami siyang sinabing masakit, hindi ba? Sabi ko sa'yo, kapag may kasalanan, dapat nagsusorry. Opo, Mama. O sige na, magpahinga ka na, anak. Magpagaling ka, ha? Huwag kang mawawala sa mama, ha? Hindi ko kayang mawala uli ang anak ko. Diyos ko, huwag niyo po silang kunin sa akin. Ano ba yun at nakasalubong kong bubulong-bulong yung misis ni Bombay sa pinto nitong ospital? Huwag mong sabihin gumawa ng eksena yun. Nung nakaraan lang na di ka inabutan nun sa bahay, nag-eskandalo at kung ano-ano yung sinabi. Galing nga po rito at nag-eskandalo. Buti na lang na magitan si Dr. Cruz, kaya umuwi muna si Mrs. Iba talaga ang ugali nun, ha? Hanggang dito sa ospital, naniningil. Nalaman po kasi niyang isinangla ko ang bahay kina Madam Betty. Malaki-laki ang binigay sa akin, kaya gusto niyang magbayad na ako sa utang sa kanya at kay Bombay. Ha? Isinangla mo kay Betty ang bahay na ipinamana sa'yo ni na Kuya Nestor? Aba, mas masama ang ugali ni Betty kaysa ron sa misis, ha? Sigurado ka bang sangla lang ang kasunduan niyo? Baka mamukat-mukat ka. Hindi na ibalik sa'yo ang bahay. At saka, paano mo tutubusin yun? Kumontak na ba sa'yo si Ronnie? Nalaman na ang lahat nitong mga anak niyo? Hindi ko pa rin po nakakausap si Ronnie, Tia. Hindi naman po ako nagtataka. Baka nga nakalimutan na kami nun dahil sa bago niyang kinakasama. Kahit na ba may kinakasama siya, buhay nang natitiran yung mga anak ang nakasalalay rito. Dadalawa na lang sina Jerwin at Camille. Gusto ba niyang mawalan uli ng anak? Kaya mo ba isinangla na ang bahay dahil hindi mo makausap si Ronnie? Opo. Diyos ko! At paano kung pag-interesa ni Betty yung bahay? Basta't maligtas sina Jerwin at Camille, Tia, matatanggap ko. Ang bahay, mawala man, hindi ako mawawasak. Pero ang mga anak ko, kung mawawala rin sila gaya ni Topper at Nick-Nick, baka ikabaliw ko na yun, Tia. Diyos ko, Marta. Tahan na. Kung makikita ka lang ni na Kuya Nestor at yung mga anak mo, siguradong madudurog ang puso niya. Sumalangit nawa siya. Sana nga nakikita ako ngayon ni Tatay, Tia, para mabigyan ako ng tatag at lakas ng loob na itaguyod ang mga anak ko kahit wala si Ronnie. At sana mapakiusapan nila ang Diyos na iligtas sa mga bata dahil masyado pang maaga para magdusa sila at mawala sila. Ay, Diyos ko, iligtas niyo po ang mga anak ko. Shhh! Tahan na. Baka magising si Jerwin. May dala akong pagkain para sa inyo at gatas naman ni Camille. Maliligtas sila, Marta. May awa ang Diyos. Wala na bang ibang ulam, Mama? Maalat na isdang payat na naman. Lasang asin lang naman to eh. Sorry, anak. Maliit kasi ang kita ni Mama eh. Huwag kang mag-alala. Bukas, baka makabili na tayo ng itlog, ha? Ay,
Sabi ng teacher namin, malapit na raw ang birthday ko. Nung may birthday yung isang kaklase ko na si Aldrin, may spaghetti sa school. Gagawin din ba natin yun? O wala na naman tayong pera? Huwag tayong magdadala ng isdang maalat sa school, ah. Pagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Hindi ako sigurado, anak. Ay, oo nga, 2 linggo na lang birthday niya na. Paano kaya ito? May mauutangan pa ba ako? Hello mga apo! Ay, ang bait-bait ni Camila. Kumakain ng lugaw. Tamang-tama, may dala akong nilagang itlog para dyan. Itlog! Yay! May itlog na! Ako, masayang masaya. Oo naman, may dala pa akong burger para sa'yo. Para may merienda ka mamaya. Salamat po, Lola! Mano po, tiya. Salamat sa dala niyo. Nasa tindahan kasi ako ni Marlita kanina. Nabanggit na kumuha ka ng tuyo sa kanila. Ilang araw na yatang puro tuyo ang ulam niyo rito. Opo, Lola. Magiging isdang maalat na rin ako. Paano yan? Laging itlog ang dala ko eh. Baka itlog ka naman? Masarap naman ang itlog. Hayaan mo sa susunod at magdadala ako ng masarap na ulam, ha? O basta magpapakabait ka. Yay! Opo, Lola. Mabait ako. Kain ng anak. Kumain ka ng marami. Opo. Tiya, hindi kasi ako binayaran ng amo ko roon sa huling tinahian ko sa kanila. Hindi ko na mahabol dahil umalis na sa inuupahang pwesto. Ang dami ko pa namang natapos tahiin na damit na pambata. Ay, sana pala nakinig ako sa katrabaho ko. Kinuha ko na lang sana yung mga damit ni na Jerwin at Camille nung inalok ako. Para kahit paano, may bahawi ako sa sahod na hindi binayaran sa akin. Ay, nako. May karma din yung mga yan. Kumusta na nga pala kayo rito? Lagi tayong binabagyo ngayon, ha? Marami bang tulo ang bubong? Kaunti na po. Umakyat ako nung nakaraan at ako na ang nagtapal. Ay, pasensya ka na, ha? Hindi ko na rin to maipaayos dahil kapos din ako, eh. Naku, Tia. Hindi naman kailangan eh. Pinatitira mo na nga kami ng libre dito pagkatapos ng mga nangyayari sa bahay. Alam mo bang pasugalan at bilyaran na yung dati yung bakuran? Nako, mas mabuting hindi mo na lang masilip. Ay, kay Madam Betty na naman yun, Tia. Ay, hayaan na natin. Ang pinangihinayangan ko lang, wala akong naipatayo kahit maliit na negosyo ron sa perang nakuha ko sa kanya. Napunta lahat sa pagbabayad ng utang. Ngayon, nag-aalala kung baka hindi ko matustusan ang pag-aaral ng mga bata. Diyos ko, kawawa naman si Jerwin kung hihinto. Makakakita ka rin agad ng bagong trabaho. Masipag ka naman at kahit kailan hindi ka nagpabaya. Mababait din naman itong mga anak mo. Baka pumasok na po akong kasambahay sa susunod. Basta may papayag na maisama ko si Camille sa trabaho. Pwede mo namang iwan uli sa akin si Camille kapag may trabaho ka na. Kaya ko pa namang mag-alaga. Ay, salamat, Tia. Ay, at siya nga po pala, kumontak sa akin si Ronnie. At ano raw ang kailangan? Bigla siyang nakaalala. Mag-uusap po kami sa 1 linggo. Pupunta raw siya rito. Kailangan mo pa ba ako rito? Ayos lang po kahit ako na lang, Tia. Baka gusto lang nun na makita ang mga anak niya. Hingian mo na rin ng sustento kahit paano, ha? Ang tagal-tagal na niyang walang paramdam. Marami-rami na kayong sisingilin ng mga anak niyo. Ang laki-laki na ni Jerwin. At si Camille malusog. Anong oras ba sila nagigising? Baka pwedeng ibigay ko sa kanila yung pasalubong ko pagising nila. Maya-maya lang magigising ng mga yan. Ano bang kailangan mo, Ronnie? Tagal mong nawala. Wala kang paramdam. Hindi ka mahagilap. Bakit bigla ka nagpakita? Sa Maynila na kasi kami nakatira ni Tessa, ay ang asawa ko. Asawa mo? Alam mo na, matagal na yun, Marte.
Matagal na rin tayong hindi nagsasama. Siguro naman hindi mo nagagawing issue yun sa mga bata. Katapos, Nakita ko sa luneta nung nakaraan si na Aling Pasing. Naikwento sa akin yung nangyari kina Jerwin at Camille nung umalis ako. At naisanla mo nga raw yung bahay na pamana sa'yo ni na Tatay Nestor. Alam ko rin nahihirapan ka sa mga bata, Marta. Malaki ang pagkukulang ko kaya gusto kong bumawi. Gusto ko itanong kung pwede bang pag-aralin namin ni Tessa ang mga bata. gusto mo silang pag-aralin? Oo. Para naman makatulong ako sa'yo at makabawi ako sa kasalanan ko. May hihingin sana akong maliit na pabor sa'yo. Ano yun? Gusto rin kasing makilala ni Tessa yung mga bata. Sana, huwag mo masamay kung gusto kong mapalapit din sila kay Tessa. Kay Tessa at sa mga anak mo? Oo. Wala kasi kaming anak ni Tessa Hindi kami makabuo. Kaya mo ba biglang naalala na may 2 anak ka sa akin? Dahil hindi ka nagkakaanak sa bago mong asawa? Hindi sa ganun, Marta. Gusto ko lang bumawi sa mga anak ko. Siguro naman kahit papaano, karapatan ko pa rin yun bilang ama nila, di ba? Huwag mong gamitin sa akin ang karapatan mo sa mga bata, Ronnie. Dahil kahit kailan, hindi ko inalis sa'yo yun. Ikaw ang nang iwan at nagpabaya sa amin. Nag-abroad ka nun para sa mga bata, para sa pamilya natin. Pero ipinagpalit mo kami sa bago mong asawa. Sa totoo lang, gusto kitang sumbatan at pahirapan ngayong nakikita kita. Pero kung uunahin ko ang emosyon ko at ang galit ko, baka madehado ang mga bata. Susubukan kong pag-isipan yung sinabi mo. Salamat. Salamat, Marta, ha? Para sa mga anak natin ang plano ko, ha? Pag-isipan mo mabuti. Tignan mo, Lola Isabel! Ang ganda ng robot na binili ni Papa para sa akin. Gumagalaw pa to, oh. Ang angas. Maiinggit na naman ang mga kaklase ko. Tingnan mo po, Lola. Ang ganda ng dress ko, tsaka sapatos ko, at yung bag ko rin. Tsaka ang sarap po nung kinain namin kanina sa mall, Lola. Sana sa susunod, kasama na ikaw, Mama. Ang gaganda nga ng mga binili ng papa niyo para sa inyo. Ingatan niyo yan, ha? At alagaan. Opo! Sanay na yata ang mga bata na inilalabas ni na Ronnie at nung Tessa. Halos buwan-buwan sila rito sa Negros at binubuhusan ng luho itong dalawa. Malapit na nga po ang loob nitong dalawa dun sa Tessa. Nakipag-usap na ba yun sa'yo? Hindi ho. At hindi naman kailangan. Alam niyang ginawa niya. Iba na talaga ngayon. Yung mga kabit ang malakas ang loob at mapagmataas. Basta masaya ang mga bata at maayos ang trato niya sa mga anak ko, wala naman po kaming magiging problema. Isa pa, Tia, nagkausap kami ni Ronnie nung nakaraan. Balak niyang dalhin sa Maynila si Jerwin para dun mag-aral ng high school. Kinausap ko naman si Jerwin. Mukhang excited ang bata. At ano? Saan siya titira ron? Kina Ronnie at Tessa? Opo, Tia. Nakapasyal na ron si Jerwin nung 1 buwan. Iba raw ang tagapagluto sa kasambahay at may aircon daw. Magiging komportable siya kung dun siya mag-aaral at titira. At kayo ni Camille, paano naman kayo? Hindi mapaghiwalay itong si Camille at Jerwin. Alam niyo naman niyang magkapatid eh. Nag-alok si Ronnie na doon na rin pag-aralin ng elementarya si Camille. Ha? Pumayag ka ba? Paano ka? Alam naman nating pareho, Tia. Kung kanino mas mapapabuti ang mga bata, mas kaya silang sustentuhan at pag-aralin ni Ronnie. Pamilyar na rin naman sila kay Tessa. Ay, kung sarili ko lang ang iisipin ko, baka mawalan pa ng oportunidad ang mga bata. Naisip ko, pwede ako magtrabaho malapit sa kanila para makasama ko pa rin ang mga bata at mabantayan ko sila. Para nasa malapit ako sa tuwing kailangan nila ako. Hindi ko sila pababayaan, Tia. Ako, Marta, kinakabahan ako dyan sa alok ni Ronnie, ha? Para na niyang kukunin sa'yo yung mga anak mo, eh. Hindi naman po siguro, Tia.
Baka gusto niya lang mapabuti ang mga anak namin, lalo na't wala silang anak ni Tessa. At saka, kung nasa malapit lang ako, lagi ko rin makakasama ang mga anak ko. Ang mahalaga, makapag-aral sila sa magandang eskwelahan. Komportable sila sa tinitirhan nila at hindi nila ikinakahiya ang buhay nila. Sapat na yun, Tia. Sapat na yun. Sariwang-sariwa itong mga dala kong seafood ngayon. Sana matuwa si na Jerwin at Camille sa iluluto ko para sa kanila. Ay. Oh, buti naman at nandito agad si Jerwin. Nako, ang gwapo-gwapo ng binata ko. Ma, bakit ka nandito? Oh, anak. May dala kasi akong seafood. Sariwa ang mga to. Ano ang gusto mong pagkain? Ipagluluto kita. Aalis din po ako ngayon kasama mga kaibigan ko. May project kasi kami na gagawin sa bahay ng tropa. Ah, ganun ba? Aalis na ba kayo agad? Pwede akong magluto o mag-ihaw ng babaunin nyo. Hindi na po. Aalis din po kami agad. Ma, huwag ka na dyan sa salas dumaan. Maamoy pa ng mga kaibigan ko yung lansa ng bitbit nyo eh. Sa kusina na lamang kayo. Sige. Ano anak? Sige po. Balik na ako sa mga tropa. Hindi mo ba ako ipakikilala? Tinalikuran ako agad. Hindi man lang ako ipinakilala sa mga kaklase niya. At sino naman yung babaeng nakaupo sa sofa malapit sa kanya? Girlfriend niya ba yun? Ay, nasa na kaya si Camille? Iwan ko nga muna sa kusina tong seafood. Baka nasa kwarto niya si Camille eh. Miss na miss ko na ang dalaga ko. Nandito nga yata si Camille ah. Bukas ang pinto ng kwarto at... Oo, di ba? Ang ganda ng gown ko ng party friend. Pinasadya pa yun ni Mama Tessa. The best talaga ang Mama Tessa ko eh. Ha? Yung nag-makeup sa akin? Inupahan din yun para maganda yung makeup ko. Oo, lahat ng best para sa akin. Yun yung nakukuha ko, no? May dinaluhang party si Camille? Pero ang sabi niya sa akin... Hindi natuloy yun, kaya tinanggihan niya yung gown na tinahi ko. Hey, hindi ako nagsusuot ng cheap, no? Yung picture na pinadala ko sa inyo, suot yung asul na gown, para lang yun pagbigyan si Mama. Hindi si Mama Tessa. Yung isa kong mama, hindi ko naman masasabi na hindi ko type yung gown. Oo, tahi niya yun. Ano? Nagandahan ka ron? Pangit naman ang taste mo. Hindi ko muna yata dapat istorbohin si Camille. At kapag nakita niyang nakinig ako sa usapan nila nang nasa telepono, siguradong magagalit yun. Babalik na lang siguro ako sa kusina. Tama, magluluto na lang ako ng paborito ni Camille. Pero ano nga bang paborito niya ngayon? Baka nagbago na rin. Kailangan na yatang salinan uli ng pagkain yung mga tray sa buffet ah. Ay, nasa na ba yung organizer? Ang dami ng tao. Baka hindi pa nakakakain yung iba. Pare, ang bait talaga ng mommy at daddy ni Jerwin. Tingnan niyo, oh. Kahit yaya nila, nakabihis din. Oo nga, saka buti, hindi yan amoy isda ngayon, ano? Ako ba yung pinag-uusapan nila? Nasaan ba si Jeremy? Ayun, may kausap. Malapitan niya. Hindi pa ako nakikita ng anak ko. Baka akalain niya hindi ako nagpunta. Congratulations, Jerwin. I have high hopes for you at maswerte ka sa pamilya mo, ha? Ngayong nakilala ko ang mami at daddy mo, alam ko na kung kanino ka nagmana. Thank you, Prof. Supportive ang mama at papa ko sa akin. Maswerte po talaga ako. Si Tessa lang ba yung ipinakilala ni Jerwin sa prof niya? O baka hindi niya lang ako nakita at... Iniisip ko po, Prof, na subukan magtrabaho abroad.
Alam kong wala pa akong experience pero may mga senior kami na successful namang nakapangibang bansa. Baka po humingi ako ng tulong sa kanila. May mga kakilala rin ako. Pwede kitang tulungan. Gustong mag-abroad ni Jerwin. Ay, teka. Parang may kakilalang recruiter sa abroad yung anak ng isang may pwesto sa palengke. Baka makatulong kay Jerwin. Hello? Bakit hindi na naman tuloy yung meeting sa agency? Matagal ko nang nabigay sa'yo yung placement fee ng anak ko At Nina Hidalgo at pati Rojas. Bakit walang umuusad hanggang ngayon? Masyado naman kayo mainipin. Basta maghintay na lang kayo. Ay, hindi ka rin matawagan ng ibang nandito eh. Basta maghintay na lang kayo at ako ang tatawag. Sige na. Ay, binabaan na naman ako. Ay, kinakabahan ako ron Baka mamaya ay niloloko lang ako. Ay, si Jerwin, tumatawag. Pihira ito Bakit kaya? Anak? Napatawag ka? Ano ba tong ginawa mo, ma? May mga nagpunta rito sa bahay. Hinahanap ka. Itinakbo mo raw yung pera nila. Ha? Anong itinakbo? Wala akong perang itinakbo, anak. Inilapit mo raw sila sa isang recruiter papuntang Canada. Nanghihingi ka raw ng placement fee. Pero pinuntahan nila yung agency na sinasabi mo. Wala naman daw opisina ron sa address na binigay mo. At yung recruiter, hindi naman daw nila nakausap. Ikaw lang daw ang nagsabi na may recruiter dun. Pero, kausap ko kanina lang ang recruiter. Inaalam ko nga kung bakit walang usad yung sa agency Nanghingi ka ba ng pera sa mga tao? Oo. Placement fee nga para sa Canada. Pero wala naman sa akin ang pera. Ibinigay ko dun sa recruiter. Cash nyo ba ibinigay? Oo. Ang sabi, dapat ay cash daw May hawak ba kayong resibo o katibayan na ibinigay mo yung pera sa recruiter na sinasabi mo? Ay, wala, anak. Kasi kung wala kang hawak, ma, ikaw ang mananagot sa pera. Wala tayong magagawa kung irereklamo ka nila at sisingilin. Totoo namang ibinigay ko sa recruiter, anak. Kausap ko mga kanina. Wala akong itinakbo pera. Alam mong hindi ko magagawa yun. At para yun sa'yo Nagbigay rin ako ng pera sa recruiter para matulungan kang mag-Canada. Ano? Bakit? May humingi bang gawin mo yun? Kaya ko namang gawin yun sa koneksyon ko at sa koneksyon ni na Papa Gusto ko lang namang makatulong. Hindi ka nakakatulong, ma. Dahil kapag inireklamo ka, magiging problema natin yun pare-pareho. Gusto ko lang makatulong sa'yo, anak. At makatulong din sa iba. Hindi ako nag-iinteres sa pera ng iba kahit kailan. Ay, Diyos ko. Bakit ang hina-hina naman ang ulo ko? Bakit lagi na lang ako niloloko? Ronnie, nasa bahay ba si Camille? Nako, hindi mo na inabutan, Marta. Sinundo ng boyfriend niya. May boyfriend na ang bunso ko? Hindi pa ba pinakilala sa'yo? Ay, wala ka nga pala rito na nagpunta rito sa Evan. Nakikipag-ayos nga pala nun dun sa mga nagre-reklamo sa'yo dahil sa illegal na recruiter. Hindi rin nabanggit pa ni Camille. Pagsasabihan ko siyang magsabi sa'yo. Hindi na. Magsasabi naman siguro siya kapag naalala niya. Ipapaalala ko na rin. Si Jerwin, kailan ang alis niya papunta sa Canada? Sa 1 linggo, naayos na nila Tessa ang mga kailangan niya. Nakapag-impake na rin siya. Pagdating kay Jerwin, hindi na kita matutulungan. Ayaw kang kausapin dahil masama ang loob. May mga importanteng bisita sa rito sa bahay nung sumugod yung mga nagre-reklamo sa'yo Napahiya siya. Ay, Diyos ko. Kawawa naman ang anak ko. Nagdala pa ako ng problema sa kanya. Totoo. Napag-usapan na namin ang gagawin sa utang mo.
Tutulungan ka raw niyang bayaran yun. Tutulong din daw siya sa pagpapaaral kay Camille. Pinagsabihan kong hindi naman niya kailangan gawin yun pero mapilit eh. Hinayaan ko na. Malaki na ang anak ko at marunong pumasan ang responsibilidad. Ronnie, Ano yun? wala. Sabihan mo ako kung kailan uli dadalaw rito ang boyfriend ni Camille, ha? Sana maipakilala niya ako. Sige. Sasabihin ko kay Camille. Salamat. Ang saya-saya ko talaga, Mama Tessa. Dream come true. 2 linggo na lang at kasal na. Sandali po, ibababa ko muna. Nandito na si Mama Marta. Uminom ka muna nito, anak. Masyadong mainit at mahina ng ikot ng ventilador ko. Okay lang. Hindi naman ako magtatagal. Kasal na sa 1 linggo, Ma, ha? Kaya dinala ko na tong damit na susuotin mo, tsaka binilhan kita ng sapatos. Hindi naman matopobre ang pamilya ni Richard. Nakita mo naman yun nung namanhikan sila. Pero ayokong mapagkamalan ka uling helper o yaya ng ibang hindi ka pakilala. Kaya dapat presentable ka sa kasal, ha? May bag din akong ipapadala rito para sa'yo. Yun bang dadamitin ko ang nasa paper bag? Yes! Nasa box naman yung sapatos. Sige, anak. Sa paglalakad naman sa aisle, si Papa na lang yung maghahatid sa akin. Ayaw rin ni Mama Tessa na ihatid ako eh. Mahirap naman kung 3 kayo. Oo nga. At saka, hindi rin ako masyadong kilala ng mga bisita mo. Pero anak, isasama ko si Tia Sabel, ha? At kung sino man ang kasama niya. O sige, may 3 seat para sa kanila, kaya pwede siyang magsama ng 2. Okay, anak. Salamat. Eto nga pala. May makeup akong nakuha. Tingnan mo nga kung magugustuhan mo. Anong makeup set to? Ma, ang cheap naman ito. Kanino to galing? Baka binibenta mo to, ha? Baka may magreklamo na naman sa'yo kapag nangati. Cheap ba ito? Pero sabi nung nagbigay sa akin, magandang klase raw ito eh. Ma, cheap yan. Sino namang gagamit ng ganyan? Kung ako, mangangati ako dyan. Ganun ba? Hindi mo naman gift yan sa akin, no? Kasi hindi mo naman kailangan magregalo para sa kasal ko. Hindi. Hindi ito regalo. Huwag ka nang magregalo, Ma. Magpaganda ka na lang sa araw na yon, okay? Sige, anak. Yay! Yung damit lang ang idinaan ko rito. Uwi na ako sa bahay, ha? See you sa pamamanhikan. Hello? Mama Tessa? Yes po, pauwi na. Wait mo ako sa resto, ha? Hindi mo ininom ang Diyos, anak. Bye-bye. Napakaswerte ko na katulad ni Camille ang nakilala ko. Mabait siya, gaya ng Mama Tessa niya. Hindi magiging posible ang magandang araw na ito kung wala ang 2 pinakaimportanteng babae sa buhay namin. Ang mami ko at si Mama Tessa. Oh, bakit hindi ka rin nakaupo kasama sina Tessa at Ronnie? O dun man lang sa mesa ni na Jerwin at nung girlfriend? Hindi pa rin ba kayo nag-uusap ni Tessa? O kayo ni Jerwin? Nagpalipat lang ako ng mesa, Tia. Para may kasama ka rito. Ay, pasensya ka na ha. Kung nagsama ng pamilya sina Teryo at Melia. Si Melia lang ang sumunod sa akin sa bahay. Pero pagdating sa jeep, puno pala sila. Hayaan niyo na, Tia. Kakausapin ko na lang si Camille maya-maya. Ayan. Tumayo si Camille. Baka magbabanyo. Lalapitan ko lang muna, Tia, ha? Sige. Anak! Sandali! Wag mo na ngayon, Ma. Kailangan kong bumalik agad sa mesa namin ni Richard. Sandali lang, anak. Ang Tia Sabel kasi humihingi ng dispensa. Hindi raw niya alam na marami ang sasama. Hindi niya alam? Sa dami ng bit-bit niya, hindi niya alam? Anak, ang Lola Sabel mo naman yun. Oo nga. At binigyan ko na siya ng 3 upuan, di ba?
Kasi sabi mo, importanteng bisita siya. Ilang beses mong kinikwento sa akin yung mga itinulong niya nung bata pa kami. Pero ma, sobrang nakakahiya kina Richard. May mga kamag-anak siya na hindi na namin inimbita dahil gusto naming pribado at intimate ang kasal. Tapos, yung mga hindi man lang namin kilala, pinapunta nyo. At hindi na nga nakabihis ng maayos, nagkakalat pa sa venue. Hindi talaga namin sinasadya ito, anak. Tutulong na lang ako sa pagsasaway sa mga bata, ha? Pasensya ka na. Kailangan mo talagang tumulong sa pagsasaway dahil nakakahiya naman, ma. Ang laki ng ginastos para lang magkaroon kami ng magandang kasal tapos magkakalat lang yung mga taga-squatter na kamag-anak mo. Camille, kamag-anak mo rin ang mga tinutukoy mo. Hindi ko sila kilala. Dahil hindi mo kinilala. Ma, tumigil muna tayo rito. Nasa reception pa tayo at mahaba pa ang program. Please lang, pagsabihan niyo yung mga bisitang bit-bit niyo. Diyos ko, parang hindi ko na anak ang kausap ko. Hindi ko na siya kilala. Oh, Marta, gigil na gigil ka dyan sa mga isda ah. Hindi ka pa rin ba kinakausap ng mga anak mo? Nandito pa ba si Jerwin o bumalik na sa ibang bansa? Kausap ko kanina si Ronnie. Ang sabi, nandito pa naman si Jerwin. Si Camille naman, naghahanda para sa honeymoon. Mangingibang bansa rin yun. At ikaw naman, dito ka lang ba sa palengke? Rerelyebo muna sa tindahan dito sa pwesto. Nagkasakit ang anak eh. May bayad naman ako sa araw ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Marta. Hindi ka ba nilapitan man lang ng mga anak mo para makipag-usap? Niyayang lumabas o mamasyal bago sila umalis? Mula kasi nung araw ng kasal ni Camille, lagi ka nang matamlay. Lagi kang nakatingin sa cellphone mo at naghihintay ng tawag. Sanay na yung dalawa na wala ako, Tia. Hindi gaya ng mga bata sila na laging nakabuntot sa akin. Sa ilang taon ng pagtatsaga ko rito sa Maynila, sa paglapit-lapit ko sa kanila, sa pagbantay ko sa kanila, napagtanto ko, totoo pala talaga yung sinasabi ng matatanda noon, ano? Ano yun? Na kayang kalimutan ng mga anak ang ina nila, na ang respeto, ang pagmamahal, ang pagtingala ng anak, nakadepende rin sa kung ano ang kaya o hindi kayang ibigay ng isang magulang. Nung pumayag akong pumunta sila rito sa Maynila, niwala sa hinagap ko na mawawalan ako ng papel sa buhay nila. Tau-tauan na lang ako eh. Pilit kong isinisiksik ang sarili ko para magkapuwang sa buhay ng mga anak ko. Kasi miss na miss ko sila at gusto kong maging bahagi ng buhay nila. Makasama sila na sa tagumpay at sa problema. Pero habang lalo kong isinisiksik ang sarili ko, lalo silang lumalayo. Pumalpak ako at nagbibigay ng problema. At sila, kontento sila kahit wala ako. Kaya nila kahit wala ako. Tana, yan yata talaga ang kapalaran ng isang magulang, Marta. Ang maiwan ng mga anak. Hindi ako naging magulang kaya hindi ako masisiguro eh. Pero nakita ko, naging isang mabuti kang ina. Pinili mo ang makakabuti sa mga anak mo. Kahit ikasisira mo pa. Kahit ikasasama ng loob mo. Huwag mong pagdudahan yun, Marta. Miss na miss ko na kasi ang mga anak ko, Tia. Pero kahit anong gawin ko, malayo na sila sa akin. Hindi ko na sila kilala. At napakaliit ng parte ko sa mundo nila. Ay, Diyos ko. Halika nga rito at nang makaiyak ka ng maayos. Tana. Ay, Marta. Umiyak ka lang. Dasal kong kalaunan. Makita ng mga anak mo ang ginawa mo para sa kanila.
Magugustuhan naman siguro ni Camille tong dala kong kakanin. Mamahalin naman ito at galing pa sa isang kilalang restaurant. Sana mag-ayos kami ng anak ko bago pa siya umalis. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan to pa. Please lang. Anak, ang sinasabi ko lang, totoo namang walang alam si Marta na magsasama na napakarami mga nagbabantay kay Tia Isabel. Kilala mo ang mama mo, hindi yun sadyang gagawa ng hindi mo magugustuhan. Eh kahit naman hindi niya sinadya pa, nakakapagdala siya ng problema sa amin. Tignan niyo yung sobrang laking pera na binayaran ni Kuya dahil sa naging kaso niya sa illegal recruiter. Wala namang nagsabi sa kanya maghanap ng recruiter para kay Kuya eh. Pero gusto niyang gawin, di ba? Tapos nung nagka-problema na, wala naman siyang maibayad. Oh, hanggang ngayon masama ang loob ni Kuya. Pero Camille, hindi yan ang pinag-uusapan eh. Nagbibigay lang ako ng example pa. Ang problema kasi kay Mama, nagdedesisyon siya na mag-isa nang hindi siya nagtatanong. Eh hindi naman siya magaling mag-isip. Lagi siyang naluloko. Lagi siyang nasasamantala. Gumagawa siya ng problema para sa iba eh. Hindi sinasadya ng mama mo ang lahat na naging problema na yun. Eh kahit sino hindi gugustuhin yung mga nangyari sa kanya eh. Hindi ang mama mo ang klase ng gustong nakabibigat sa iba. Bakit? Hindi ba siya nakakabigat nung wala siya rito? Mabigat pa rin naman siya. Kaya yung naging issue sa kasal, naging problema yun dahil hindi siya marunong magdesisyon. Eh kahit na dumating yung mga kasama ni Lola Sabel na naka-jeep, pwede naman niyang pagsabihan na wag nang tumuloy sa venue eh. O di kaya pinauwi niya sana. O kung hindi niya mapauwi, pinagbukod sana namin ng lugar. Eh di may masasabi na naman ng mga bisita na yon. Eh ano naman, hindi naman talaga sila imbitado eh. Si Tia Sabel lang. Pero si Mama kasi, wala siyang ka-pride-pride. Lagi siyang nakayuko at hiyang-hiya sa ibang tao. Wala siyang kumpiyansa. Malayong-malayo sila ni Mama Tessa. Malayong-malayo talaga kami ni Tessa, Camille. Kasi ako, may 2 anak akong kailangang isipin kaysa sa pride ko. Ma? Tama ka! Wala akong ka-pride-pride. Tingnan mo! Nasa puter nga kayo ng ama mo at ng babae niya. Pero wala kayong narinig sa akin. Ni minsan, hindi ko hiniya o pinagsalitaan si Ronnie o si Tessa. Kapag dumadalaw ako rito sa bahay niyo, nakikisama ako. Pinagluluto ko kayong lahat. Naglilinis pa nga ako minsan eh. Kaya nga, napagkakamalan akong katulong o yaya, hindi ba? Marta, tama na. Tama na. Pagsalitain mo ako, Ronnie! Ngayon lang ako magsasalita. Alam mo ba kung bakit nakikisama ako ng mabuti, Camille? Kasi kahit masama ang loob ko na magkakasama ang mag-aama ko, pero hindi mo ang pamilya ko. Alam kong ito ang makakabuti sa inyo ni Jerwin. Alam ko kung hahayaan kong tustusan kayo at paaralin kayo ng ama nyo. Makakapag-aral kayo sa magandang paaralan. Makakatulog kayo sa the aircon. Mabubuhay kayo ng komportable. Hindi kayo mapupurga sa puro tuyo at itlog. Ma? Alam ko ang mga kakulangan ko. Alam ko mga hindi ko kayang ibigay. Kaya oo, nilunok ko ang pride ko bilang babae, bilang asawa. Kasi mas matimbang ang pagiging isang ina sa akin. Hindi ako nagsalita. Kahit magalit, hindi ako nagalit. Kahit masama ang loob ko, ngumingiti ako. Pumupunta ako rito na parang walang problema. Pinanunood ko kayong masaya. Kahit hindi ako kasama. Kasi ang importante sa akin, masaya kayo ng kuya mo. Komportable kayo, magaan ang buhay nyo. Pero kahit kaya kong magtiis, hindi ibig sabihin hindi yun masakit. Hindi ibig sabihin kakayanin kong maging tau-tauhan lang lagi. Marta. Hindi ibig sabihin kakayanin kong lumapit kahit anong layo ninyo. Marta, tama na. Hindi sinasadya ni Camila mga sinabi niya. Hindi alam ni Camila mga sinasabi niya. Tama na. Iniwan mo ako! Tama na. Pinagpalit mo ako! At nang dahil bumalik ka, pinagkatiwala pa rin kita sa mga bata. Dahil alam kong mabibigyan mo sila ng magandang buhay. Alam kong hindi mo sinadya na may isang tabi ako. Alam kong hindi sinadya na napangasawa mo na kunin ang posisyon ko bilang ina sa mga anak natin. Pero alam ko rin,
Hindi niyo naisip subukan ang lahat para manatili ako sa buhay ng anak natin. Hindi niyo ako inisip. Kasi ako lang ang gumawa ng lahat ng paraan para makalapit, para manatili. At pagdating sa bagay na yon, hindi kita kayang patawarin, Ronnie. Marta. Camille, mag-enjoy ka sa pupuntahan mo, anak. Patawarin mo ako kung hindi ako yung klase ng ina na maipagmamalaki mo. Yung kayang magdesisyon ng tama at hindi magiging pabigat. Yung may taste at kayang bumili ng mamahaling mga bagay na magugustuhan mo, anak. Marta, tama na. Tama na, patawarin mo ako. Napakarami ko rin pagkukulang sa iyo, Marta. Tama na. Aalis na ako. Marta. Mag-iingat kayo. Marta. Hindi na kayo nakipag-usap sa mga anak nyo pagkatapos nun? Hindi na. Malamang nga ay hindi pa rin nila alam na ilang taon na akong nakauwi rito sa Negros. Pero ayos lang naman. Alam kong mabuti ng buhay nila. Hindi ko na sila kailangan bigyan pa ng problema. Ay, baka kasi delikado ang kalagayan nyo eh. Magsisisi naman sila kung bigla kayong mawala ng hindi nila alam. Alam mo, matagal ko nang tanggap na nawalan na ako ng posisyon at ng lugar sa buhay ng mga anak ko. Ang konsuelo ko na lang ay alam kong kapalit ng lahat ng nangyari. Nagkaroon sila ng mabuting buhay. May edukasyon sila. Kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. At anuman ang pagdidesisyonan nilang gawin, siguradong magtatagumpay sila. Sapat na yun sa akin. O paano? Kanina pa tayo nagkakwentuhan. Uuwi na ako, ha? Sana may kasama na kayo sa susunod na balik nyo rito. Ay, sana nga. Oh, si Marta. Nandito nga siya. Tama ang sinabi sa akin ng mga kakilala niya sa palengke. Mukhang malubha siya. Marta, hindi kita masisisi kung gusto mo sarili na ng pagkakasakit. Pero hayaan mo sana makabawi ako at ang mga bata sa iyo. Dok, ako ho yung tumawag para sa isang pasyente niyo, si Marta. Kayo pala. Mabuti ho at nakarating kayo. Hali kayo. Mag-usap tayo sa opisina. Ginabi ka na, Marta. Anong sabi ng doktor? Babalik daw ho ako sa 1 linggo. Ang mga gamot. Saka ako nabibilhin, Tia. Kapos ang budget natin ngayon eh. Ilaan na lang natin sa pagkain. Wala ka pa rin bang balak kumonta kay Ronnie o sa mga anak mo? Umuwi si Andeng galing Maynila nung nakaraan at nakita raw si Jerwin ha. Mukhang nasa Pilipinas ang anak mo. Hindi na, Tia. Baka sumama lang ang loob nila sa akin eh. Siguradong busy si Jerwin at lalo naman si Camille na tumutulong sa mga negosyo ng napangasawa niya. At ano? Pababayaan mong namamaga at nagnanaknak yang paa mo? Sila pa ba ang sasama ang loob? Samantalang sila ang walang utang na loob sa'yo. Tia! Huwag mong ipagtatanggol ang mga anak mo, Marta. Ilang taong wala ang magaling nilang ama noon at ikaw ang nag-iisang nagtaguyod sa kanila. Kahit hirap na hirap ka, hindi ka natutulog, hindi ka kumakain. Mapakain mo lang sila ay nagpursige ka.
Wala rin si Ronnie nung nasa bingit ng kamatayan ng 2 anak ninyo at isinangla mo ang kaisa-isang mana mo galing kina Kuya Nestor. Nawala sa iyo ang bahay para lang maipagamot mo ang mga anak mo. Nabaon ka sa utang dahil sa mga anak mo. Mga walang utang na loob. Tia, batang-bata pa sila noon. Siguradong hindi nila naaalala. At walang nagpapaalala. Nang bumalik si Ronnie, ni hindi ka pumiyok. Ipinagkatiwala mo ang mga anak mo sa kanya. Pero sa halip na turuan silang tumanaw sa'yo bilang ina, nawalan ka ng puwang sa mga bata. At ano, kahit nga yung Tessa, hindi humingi ng tawad sa'yo eh. Tia, tumataas yata ang presyon mo. Ay, naku Marta, masama ang loob ko para sa'yo. Hindi ka dapat nag-iisa, anak. Hindi ka dapat nahihirapan. Maganda ang buhay ng mga anak mo. At ikaw, pinabayaan ka lang nila. Ibinigay mo ang lahat para sa mga anak mo. Nilunok mo ang lahat para sa mga anak mo. At mistulan kang tinalikuran. Di ba, napag-usapan na natin to, Tia? Alam natin ganito ang papel ng mga magulang, hindi ba? Ang maiwan ng mga anak kapag kaya nang tumayo ng mga ito sa sarili nilang mga paa. Huwag ka nang umiyak para sa akin, Tia. Ikaw ang naging ina ko. Pagkatapos mawala ni nanay at tatay, hindi naman ako nag-iisa dahil nandito ka pa. Diyos ko, Marta. Gusto lang kitang makitang masaya pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo. Alam kong yung nasa paa mo, hindi basta sugat. Ayokong mawala ka ng masama ang loob o durog ang puso. Ma, totoo ba? Nawala ang bahay natin dahil siya ni Kuya? Camille, Jerwin, Ma, dumating kami ni na Papa sa dating bahay kanina. Hindi ko nakilala pero naalala ko na naglalaro ako sa labas nun dati. anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalamang nandito ako? Hinanap kita sa palengke, Marta. Gusto ko kasing ibalita na nagdadalang tao na si Camille at hinahanap ka. Pero sabi sa akin doon umuwi ka na rito sa Negros. Nakita kita kanina sa ospital at nalaman ko sa doktor ang kalagayan mo. Na may diabetes ka at may problema sa kidney na kailangan mo magpagamot. Hindi naman ito malubha. Hindi yun ang sinabi ng doktor, kaya huwag mo na itago. Sinabi ko rin sa mga bata ang nangyari noon. Nung iniwan kita at ang mga hirap mo nung wala ako, alam na nila lahat. Patawarin mo ako, Marta. Patawarin mo ako sa lahat ng masamang ginawa ko sa iyo. Sa panloloko ko, sa pangiiwan, sa pag-abuso ko sa pag-unawa mo. Sinamantala ko na hindi ka pala salita at inakala ko dahil wala ka sinasabi, ayos lang na hindi humingi ng tawad eh. Patawarin mo ako, Marta. Ma, sorry. Sorry kung ikinahiya kita noon. Naalala ko, sabi ko dati, ipagtatanggol kita. Pero ako yung una nang hiya sa'yo at nagalit sa'yo, ma. Sorry. Ma, sorry po. Nakapagsalita ako ng hindi magaganda. Nasanay akong lagi kang nasa paligid kahit hindi ka namin pansinin o kailanganin. At nung wala ka na, nung bumubuo na ako ng sarili kong pamilya, saka ako nalaman kung gaano kahirap yung mga ginawa mo. Kung gaano kahirap magpakumbaba sa iba. Kung gaano kahirap umunawa. Sorry, Mama. Diyos ko, bago pa kayo humingi ng tawad, napatawad ko na kayo. Kaya wag na kayong umiyak ni Jerwin, ha? Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan kayo ni Mama. Ma, sorry. Mama, sorry po. Anak ko, totoo ba ito? Pinuntahan niyo talaga ako. Oo, Marta. Hayaan mo bumawi kami sa iyo. Hayaan mo kami naman na lumapit at gumawa ng paraan para sa iyo. Ma, sa Maynila ka na magpagamot. Ako nang bahala. Pwede ka sa bahay ko para hindi ka mahiya kina Mama Tessa. Pwede rin sa amin, Mama. Ako ang bahala kay Richard. Salamat, mga anak. Ilang buwan na yan tiyan mo, anak. Naglilima po. Ito yung apo niyo. Ang aga-aga. Dinidisiplina ako. Kayo ang hinahanap ko
ko sa tabi ko. Totoo ba ito? Opo, may niluluto ka kasi para sa akin nung high school ako eh. Hinahanap-hanap ko, Ma. Yung malagkit na kakanin. Gusto kong kainin palagi pero kasama ko po sana kayo. Masaya ako, anak. Ipagluluto kita. Ako ang bahala. Mabuti at pumunta kayo para mapagalitan ko kayo ng harapan. Mabuti na ang buhay ninyo, Jerwin, Camille. At kahit na narating ninyo ang posisyon ninyo sa sarili niyo mga kakayahan, huwag niyong kalilimutan ang mga sakripisyo ni Marta para sa inyo. Opo, Lola. Sorry po. Sorry po, Lola. Isabel, patawad po. Kay Marta ka humingi ng tawad, Ronnie, at pumawi ng gusto. Iningatan niyang mag-isa mga anak ninyo kahit noong tumalikod ka. Bumawi ka, Ronnie. Opo, tiya. Opo, tiya, babawi po ako. Napakaganda naman yata ng damit na ito para lang sa pagpapacheck up sa ospital. Kahit ang sapatos, masyadong maganda. Ma, bagay naman sa'yo. Tsaka hindi lang tayo magpapa-check up ngayon. Pagkagaling natin sa ospital, kakain din tayo sa labas. Oo nga, Ma. Bakit? Magpo-propose ka na ba sa girlfriend mo, Jerwin? Aba, magmadali ka na. May pamangkin na kay Camille, oh. Hindi yun, Ma. Kayo talaga. Unang-una nyo nakakalimutan yung dapat na importante sa inyo eh. Ano ba yun? Shh! Kuya, ang ingay mo. Check up muna tayo. Mamahalin yata sa restaurant na to, ah. Magpo-propose ba ang kuya mo? Lumabas ba siya para puntahan ng girlfriend niya? Ma, hindi po. Ay, yan na. Ano ba kasi ang... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sino ba? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May birthday pala. Sino may birthday? Happy birthday, Mama. Ay, birthday ko nga pala ngayon. Safe sa mga diabetic tong cake, Ma. Kumain ka lang hanggat gusto mo. Opo, at hindi po magpo-propose si Kuya. Pero mamaya, susunod dito yung girlfriend niya, si Richard at si Baby para makiselebrate sa'yo. Ano po ang wish nyo, Mama? Ay, natupad na. Ano pang hihilingin ko? Mag-wish ka, Ma. Kasama ko na kasi uli kayo at nakikita ko kayong masaya. Yun lang naman ang wish ko kahit dati pa. Pero kung magdadagdag ako, siguro yung mag-asawa ng kuya mo at maging malusog ang apo ko. Walang para sa'yo, Ma. Oo nga po. Yung para sa'yo naman, Ma. Ang kaligayahan nyo ay kaligayahan ko mga anak. Kaya para sa akin na rin ang wish na yon. Hihipan ko ng kandila, ha? Buti na lang, hindi kami nahuli nung ma-realize kung gaano ka-importante sa amin, Mama. Oo nga. Buti na lang, nagse-celebrate pa kami ngayon kasama ka, Ma. Happy birthday ulit, Mama! Ay, salamat mga anak. Salamat.